Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1161 nagsinungaling ka sa akin. Oh, wala bang problema? Mahinahong sabi ni Mr. Feng pagkatapos makinig. Oo, tama ang unang sinabi ni Mr. Feng, ngunit mali ang sinabi niya sa huli, dahil hindi ko man lang binigyan ng pera si Shu Wenchang. Wala akong binigay na pera sa kanya. Saka saan galing ang pera niya? Hindi pwedeng siya yun. Bayaran mo, di ba? Matapos marinig ang sinabi ni Jingzi, medyo nalito si Mr. Feng. Tama talaga ang hula ni Master Feng. Gusto ko sana siyang bigyan ng 15,000 tael ng pilak noon, ngunit sinabi niya na ang The Newspaper ay itinatag ng kanyang kamahalan, at ito ay isang magandang bagay na nakinabang sa bansa at sa mga tao, at siya ay isang opisyal. Pagkatapos ng maraming taon, natural na gusto kong gumawa ng isang bagay na mabuti para sa bansa, kaya siya ang nagbigay ng pera. Sumang-ayon ako noong panahong iyon, ngunit kalaunan ay naisip ko na kahit na si Shu Wenchang ay naging gobernador ng Jiangling sa loob ng maraming taon, ang kanyang taunang sweldo ay naayos. Pabayaan ang 15,000 tael, kahit 5,000 tael ay mahirap makuha, kaya naghinala ako at tinanong ang matandang monghe na si Kung Jing, at pagkatapos ay nalaman ko ang tungkol sa kanyang katiwalian. Sa totoo lang, hindi masyadong narinig ni Mr. Feng ang mga sumunod na nangyari, dahil ang tanging naiisip niya ngayon ay 15,000 taels. Nang matapos magsalita si Jingzi, agad siyang nagtanong, ano ang sinabi mo? Gusto mong humingi ng 15,000 tael. Bigyan mo siya ng 2 tael ng pilak. Oo, ang Feng's Restaurant ang pinakamaganda sa Jiangling, at mayroon itong 4 na palapag. Araw-araw ay walang katapusang daloy ng mga customer, lalo pa ang 15,000 tael, kahit na 20,000 ay hindi naman ito magkano. Pero kung tutusin, nagnenegosyo ako para sa korte at hindi ko kayang magbayad ng malaking pera, kaya bibili ako ng Feng's Restaurant sa halagang 15,000 tael. Natigilan si Mr. Feng. At naramdaman din ni Mrs. Feng na parang may mali, dahil si Jingzi ang nagkusa na bilhin ang restaurant ni Feng sa halagang 15,000 tael ng pilak. Sa oras na ito, muling sinabi ni Jingzi, hindi ako pinayagan ni Shu Wenchang na kunin ang pera. Sa halip, gumastos siya ng 15,000 tael ng pilak para makipagkalakalan kay Mr. Feng at nakuha ang kasulatan ng bahay. Ngunit ngayon ay nahayag na ang katotohanan. Ang 10,000 tael na ginamit niya sa kalakalan ng 5,000 tael ng pilak ay lahat ng kinita ng katiwalian, kaya lahat ng transaksyong ito ay hindi makumpiska at hindi dapat kumpiskahin. Sa puntong ito, kinuha ni Jingzi ang warrant letter at land deed para sa pagbili ng Feng Family Restaurant na may 15,000 tael ng pilak. Tito Feng, ibinigay na sa iyo ang kasulatan ng lupa, ngunit kailangan mong ibigay sa akin ang 15,000 tael ng pilak at ibigay ito sa korte. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Officer Fang, President Jing, wala akong nakuhang 10,000 tael. 5,000 tael ng pilak. Sa oras na ito, sinumpa na ni Feng Dayuanwei si Prefect Shu ng hindi mabilang na beses sa kanyang puso. Naniwala na siya ngayon sa pahayag ni Jingzi na sadyang binili ni Prefect Shu ang restaurant ni Feng para pasayahin si Jingzi. Kinuha niya ang trabaho, ngunit nabili niya ang restaurant sa mababang presyo na 5,000 tael ng pilak. Hindi ba ito money laundering? Hindi nakakuha ng 15,000 tael ng pilak. Anong ibig mong sabihin? Mabilis na sinabi ni Feng Dayuanwei, President Jing, malamang na may hindi pagkakaunawaan. Sinabihan ka ni Shu Wenchang na bilhin ang Feng's Restaurant na may 15,000 tael ng pilak, ngunit sa totoo lang, 5,000 tael lang ang binigay niya sa atin. Umiling si Jingzi at sinabing hindi nasisiyahan, Tito Feng, nagsinungaling ka sa akin. President Jing, paano ako mangangahas na magsinungaling sa iyo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang aking asawa. Masigla ring tumanggo si Mrs. Feng. Naniwala na siya ngayon sa mga salita ni Jingzi at naramdaman niyang nilinlang sila ni Prefect Shu. Ngayon si Mrs. Feng ay wala ng tiwala kay Prefect Shu. Haha, sa tingin mo ba tanga ako? Mag-asawa kayong dalawa, kaya natural na magkatim kayo. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niyo. Umiling si Jingzi. President Jing, talagang hindi kami nagsinungaling sa iyo. Ang lalaking iyon na si Shu Wenchang ay talagang napakakulimlim. Hindi pinansin ni Jingzi ang pagiyak ni Ji Feng at nagpatuloy, hindi ako naniniwala dito, dahil mayroon akong ebidensya na magpapatunay na si Shu Wenchang ay nagbigay sa iyo ng 15,000 tael ng pilak. Anong ebidensya? Magkasabay na sabi ni Mr. Feng at Mrs. Feng. Una sa lahat, ayon sa mga pag-amin ng matandang monghe na si Kung Jing at Shu Wenchang mismo, nilustay niya ang higit sa 20,000 tael ng pilak sa mga taong ito. Gayunpaman, pagkatapos kong arestuhin si Shu Wenchang, wala pang 5,000 tael ng pilak ang nakolekta ko mula sa kanya. Ang natitira paano kung higit sa 5,000 ka? Isa pa, kahit isang tanga ay alam na ang malaking Feng Family Restaurant ay dapat na mayroong higit sa 5,000 tael ng pilak, at hindi rin mukhang tanga sina Mr. Feng at Mrs. Feng. Well, hindi ka naman ganoon katanga, bakit ka papayag na ibenta ang restaurant sa halagang 5,000 taels?
Kaya, sa pagtingin dito, malamang na binili ni Xu Wenchang ang restaurant na may 15,000 tael na pilak. Hindi kita hahayaang magdusa. Binili ni Xu Wenchang ang Feng's restaurant na may 15,000 tael ng ninakaw na pera. Pagkatapos ay ipagpapalit ko sa iyo ang land deed ng Feng's restaurant sa 15,000 taels. Paano naman yun? Lugi ka ba? Lugi talaga. Malinaw na nakatanggap lamang si Officer Feng ng 5,000 taels ng pilak. Kung ang palitan ay isa katuparan gaya ng sinabi ni Jing Zi, mawawalan siya ng net loss na 10,000 taels ng pilak. Paano siya pumayag? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay nagkaroon siya ng ideya, President Jing, talagang nalinlang kami ni Xu Wenchang. Sinabi niya sa iyo na binili niya ang kasulatan ng aming restaurant ng 15,000 tael ng pilak, ngunit ang totoo ay binigay lang niya sa iyo mayroon kaming 5,000 tael. Oo nga pala, mayroon kaming ebidensya. Sa panahon ng transaksyon, ang resibo na isinulat ni Governor Xu at Feng Dayuanway ay para sa 5,000 taels. Kung wala ang resibong ito, hindi maibibigay ni Feng Dayuanway ang land deed. Sa makatuwid, naramdaman ni Feng Dayuanway na sa sandaling ilabas niya ang resibo para sa 5,000 tael, mauunawaan ni Jing Zi hanggang ngayon, wala pa rin siyang muwang na naramdaman na si Jing Zi ay isang biktima na katulad niya. Anong ebidensya? President Jing, sandali. Si Mr. Hindi pa laging dala ni Feng ang ganitong uri ng resibo ng transaksyon, kaya agad niyang hiniling kay Mrs. Feng na kunin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, iniabot ni Mr. Feng ang resibo na dinala ni Mrs. Feng kay Jing Zi, President Jing, tingnan mo. Gumamit si Mr. Xu ng 5,000 tael ng pilak para kunin ang land deed mula sa kamay ko. Paano kung? Kung talagang gustong kumpiskahin ni President Jing ang ninakaw na pera, ibabalik ko ang 5,000 tael ng pilak kay President Jing. Ngunit ang bahay na ito ay deed. Hindi na nagsalita pa si Mr. Feng, ngunit halata na ang kahulugan, ibig sabihin, mababawi ito ni Jing Zi. Itong 5,000 tael, ngunit ang gawa ng Feng Family Restaurant ay dapat ibalik. Sa katunayan, medyo masaya pa rin ngayon si Officer Feng, dahil nabalitaan niya mula kay Prefect Xu na si Jing Zi ay nagmamalabis, kaya wala siyang choice kundi tanggapin ang kabayaran at ibenta ang restaurant sa halagang 5,000 taels. Pagtingin ko ngayon, nakita ko na orihinal na binalak nilang bilhin ang kanilang restaurant sa halagang 15,000 taels. Kaya ngayon gusto niyang mabilis na ibalik ang lahat ng ninakaw na pera na 5,000 taels kay Jing Zi at maibalik ang house deed. Pagdating ni Jing Zi para bumili ulit ng Feng's restaurant, magiging 15,000 taels. Pagkatapos nitong pabalik-balik, papasok at labas, kumpara sa 5,000 tael na tinanggap niya noon, maaari siyang kumita ng dagdag na 10,000 tael. Malungkot kaya siya. Kabanata 1162 Ako si Zhou Hangtao. Hindi sumagot si Jing Zi, ngunit inabot niya ang resibo. Kumpiyansa na naghintay si Officer Feng para makita ito ni Jing Zi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang niya binuksan ang resibo matapos itong kunin, bagkus ay pinunit ito. Punatin ito. Naramdaman ni Officer Feng ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. President Jing, anong ginagawa mo? Hindi ko na kailangan tingnan itong resibo, dahil kahit meron, fake receipt lang. Tutal na sa akin naman ang totoong resibo. Dahil doon, kinuha ni Jing Zi ang isinulat ni Prefect Xu noon. Inilabas niya ang resibo ng 15,000 tael, pirmahan ito ni Xu Wenchang sa harap ko, at sinabi ko rin sa iyo na lahat ng uri ng ebidensya ay maaaring patunayan na ang resibo na ito ng 15,000 tael ay hindi maaaring mali. Kaya hindi mo na kailangang basahin iyon. Paano kung kakasuhan ka ng pamamiki ng resibo muli kung tayo ay iniimbestigahan? Nagkatinginan sina Mr. Feng at Mrs. Feng at nagkatinginan. Malakas na ang pakiramdam nila. Masamang premonition. Sa oras na ito, iniabot ni Jing Zi ang resibo kay Officer Feng, na kinuha ito ng mahina. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, na maaari rin niyang sundin ang halimbawa ni Jing Zi at punatin ang resibo, ngunit sa huli ay itinapon niya ito. Ang ideyang ito ay pumasok sa isip dahil lamang sa marahas na ugali ni Jing Zi, basta't maglakas loob siyang paghiwalayin ang sarili, maglalakas loob siyang bugbugin ang sarili hanggang mamatay. Pagkatapos ng pag-iisip, baka makalimutan na niya ito. Pagkatapos ay nakita niya si Jing Zi na inilabas ang kasulatan ng bahay, binigyan ako ni Feng Dayuanway ng 15,000 tael ng pilak, at ibabalik ko ang kasulatan sa bahay kay Feng Dayuanway. Kung tungkol sa pagbili ng Feng's restaurant sa hinaharap, pag-uusapan natin ito mamaya. Kinagat ni Officer Feng ang kanyang mga ngipin at ikinuyom ang kanyang mga kamao, nag-iisip pa rin. Sa oras na ito, muling sinabi ni Jing Zi, Tio Feng, ang 15,000 tael ng pilak ay ninakaw na pera. Kung pipilitin mong hindi ito ibigay, pagkatapos ay magpapadala ako ng isang tao upang hanapin ito. Sa oras na iyon, hindi ko lang kukunin ang mga ninakaw na pera, ngunit kailangan ko ring kunin ang kasulatang ito sa bahay. Sino ang nagsabi sa iyo na maging masuwain? Sa pagkakataong ito, ganap na itong naisip ni Feng Dayuanway. Ang pagtutol ay tulad ng sinabi ni Jing Zi. Sa bandang huli, hindi lang niya kayang panghawakan ng 15,000 tael, kundi kailangan din niyang bayaran ang house deed. Kung siya ay sumunod, binigyan niya si Jing Zi ng 15,000 tael ng pilak 5,000 tael nito ay ibinigay ni Prefect Xu.
Nabawi niya ang house deed at talagang nawalan siya ng 10,000 tael. Matapos maibalik ang titulo ng titulo, tiyak na kakailanganin itong bilhin ni Jingzi mamaya, at natural na magiging 15,000 taels pa rin ang presyo. Pagkatapos ng dalawang transaksyong tulad nito, 5,000 taels pa rin ito. Gayunpaman, nakaramdam siya ng hindi komportable na maaari lamang niyang ipahayag ang kanyang pakikiramay sa ika-18 henerasyon ng mga ninuno ni Prefect Shu. Kung tutuusin, kumita sana siya ng 15,000 tael, ngunit bigla niyang pinagkaaitan siya ng 10,000 tael. Okay, bibigyan ko si President Jing ng 15,000 taels. Si Officer Feng ay mukhang mahina, at pagkatapos ay hiniling kay Mrs. Feng na pumunta sa inner room para kunin ang pilak. Sa panahong ito, tinanong din ni Mrs. Feng ang kanyang mga mata kung talagang gusto niya itong ibigay. Binigyan siya ni Officer Feng ng masamang tingin. Sa oras na ito, ano ang iba pang mga pagpipilian ang mayroon sila? Tama. Matagal ko nang sinabi sa iyo na si Officer Feng ay masunuri na naglabas ng ninakaw na pera. Kung ito ay ilang sandali pa, si Officer Feng ay makukulong at walang paraan para mailabas ito. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jingzi, tumanggo lamang si Officer Feng at hindi nag-isip tungkol dito. Naisip na lang niya na binabalaan siya ni Jingzi na mahuhuli siya kapag hindi siya nagpalit ng tapat. Hindi nagtagal, bumalik si Mrs. Feng na may dalang 15,000 tael ng mga pilak na papel. Nang makitang kinokolekta ni Jingzi ang banknotes, pinaalalahanan siya ni Mr. Feng, President Jing, nasaan ang house deed. Kasama ko. Ang eksenang ito ay tila pamilyar kay Mrs. Feng, at pagkatapos ay nagsimulang lumubog ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay parang nasa panganib ang house deed. Hindi gustong sumuko, muling nagtanong si Mr. Feng, President Jing, hindi ba kami pumayag na ibalik namin sa iyo ang 15,000 tael ng ninakaw na pera, at ibalik sa akin ang kasulatan sa restaurant ni Feng? Sumulyap si Jingzi sa kanya at minisyon. Sabi, Tito Feng, sinabi mo rin na ang 15,000 pilak na ito ay ninakaw na pera, kaya syempre ang ninakaw na pera ay dapat ibalik sa korte. Ngunit ang kasulatang ito sa bahay ay sa atin. Si Mr. Feng ay labis na nababalisa, siya ngayon ay lalo akong natakot na si Jingzi ay subukang samantalahin siya hindi, dapat niyang sinasamantala ito ng walang kabuluhan. Huwag kang mag-alala. Dahil ang 15,000 tael ng pilak ay ninakaw na pera, ang transaksyon ng pagbili at pagbebenta ng restaurant ay hindi maitatag. Kaya't ang kasulatang ito sa bahay ay hindi sa akin o sa The Newspaper. Matapos marinig ang sinabi ni Jingzi, nakahinga ng maluwag si Mr. Feng. Ngunit hindi siya nagpahinga kahit isang segundo bago dumating ang pangalawang pangungusap ni Jingzi. Ngunit, ang kasulatang ito sa bahay ay hindi na maaaring pag-aari ng pamilya Feng. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Sabay na sigaw ni Mr. Feng at Mrs. Feng. Bakit? Dapat alam na alam mo ito. Ngumisi si Jingzi, at pagkatapos ay sumigaw sa labas, Brother Joe, pwede ka nang pumasok. Si Mr. Feng at Mrs. Feng ay parehong medyo nalilito, at pagkatapos ay sumunod silang lahat kay Jingzi. Lumiko ang iyong ulo at tumingin sa direksyon ng pinto. Habang sumisigaw si Jingzi, dahan-daang pumasok si Zhou Hangtao mula sa labas ng pinto. Nang makita si Zhou Hangtao, parehong nagulat si Feng at Mrs. Feng, dahil bukod sa pakiramdam na pamilyar ang taong ito, sigurado silang hindi pa nila nakita ang taong ito. Ang ikinagulat ni Mr. Feng ay ang mga estranghero na tulad nito ay hindi makapasok sa bahay ni Feng tuwing weekday. Sumigaw lang si Jingzi, ngunit hindi alam ng katulong na nagbabantay sa pinto kung ano ang ibig sabihin nito, kaya bakit niya pinakawalan ang taong ito. Pumasok ka. Habang iniisip niya ito, pumasok na si Zhou Hangtao at tumingin kay Mr. Feng at Mrs. Feng na may mga mata na puno ng puot. Kilala pa ba siya ni Mr. Feng? Tanong ni Jingzi. Umiling si Mr. Feng at sinabing, hindi ko siya kilala. To be honest, hindi niya talaga siya kilala. Hindi pa niya nakita ang binata sa kanyang harapan, ngunit hindi siya komportable, lalo na ang tingin sa mga mata nitong binata na tila ba nagbabanta sa kanya ng buhay at kamatayan. Lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable sa pagbabalat ng mga iyon. Tumingin muli si Jingzi kay Mrs. Feng, nasaan si Mrs. Feng? Umiling muna si Mrs. Feng, at pagkatapos ay sinabing, hindi ko siya kilala, pero parang pamilyar siya. Naalala ko. Parang nakilala ko na siya noon sa pamilya Lin. Ipinakilala rin siya ni Lin the Master bilang isang malayong kamag-anak ng kanilang pamilyang Lin sa kanayunan, na nagngangalang Lin. Sa katunayan, hindi sinabi ni Lin Changjun ang pangalan ni Mrs. Feng Zhou Hangtao. Casual lang ang sinabi ni Mrs. Feng. Sa kanyang opinyon, ang isang malayong kamag-anak ng pamilya Lin ay natural na pinangalan ng Lin. Ang engkwentro na iyon ay isa ring napaka-aksidente na pagkakataon. Nagkataon na nakita siya ni Mrs. Feng nang dumaan siya sa pamilya Lin. Bagamat isang beses lang itong pagtatagpo, ang mga mata ni Zhou Hangtao ay kapareho ng ngayon, puno ng puot, kaya sa sandaling makita ni Mrs. Feng ang hitsura na ito, naalala niya. Mukhang maganda ang memorya ni Mrs. Feng, pero may naalala kang mali. Hindi Lin ang apelyido niya, kundi Zhou. Sa puntong ito, hindi nagpatuloy si Jingzi, ngunit ngumiti at tumingin kay Zhou Hangtao.
Naunawaan ni Hong Tao, humakbang pasulong, pagkatapos ay malamig na tumingin kay Mr. Feng at Mrs. Feng, na para bang gusto niyang patayin silang dalawa sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay bumigkas ng 5 salita. Ako si Joe Hong Tao. Kabanata 1163, huwag mo siyang bugbugin hanggang mamatay. Matapos marinig ang pagpapakilalang ito, hindi muna nag-react sina Mr. Feng at Mrs. Feng at medyo nalito. Medyo luma na sa kanila ang pangalang ito, at naging kakaiba ito sa parehong oras, ngunit may malabong impresyon sa kanilang memorya, ngunit hindi nila ito matindaan ng ilang sandali. Joe Hong Tao. Sa oras na ito, biglang bumulong si Mrs. Feng, pagkatapos ay tumingin kay Mr. Feng. Saglit na natigilan ang dalawa, at nakita nilang pareho ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Pagkatapos, ang tatlong salitang, Joe Hong Tao, ay parang isang kulog, na direktang sumasabog sa ulo ni na Mr. Feng at Mrs. Feng. Nakita ito ni Jingzi at ngumiti at sinabing, mukhang naalala mo na. Siyempre, kung matanda ka na at mahina ang memorya, ipapakilala ko ito sa iyo. Ang pangalan niya ay Joe Hong Tao, Feng The Joe Family Restaurant, ang hinalinhan ng restaurant, ay pag-aari ng kanyang ama. Gayunpaman, ang pamilya Joe ay nawasak ng sunog mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Buti na lang at wala si Joe Hong Tao sa bahay dahil gabi na siya nagising. Kaya nakatakas sila. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni Jingzi, si Mr. Feng at Mrs. Feng ay nabigla pa rin at hindi pa nakaka-recover. Hindi ba, Mr. Feng at Mrs. Feng, gusto mong magsabi ng ilang salita? Ito. Si Mr. Feng, na bumalik sa kanyang katinoan, ay medyo nataranta. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, napakaswerte ng magaling kong pamangkin. Ano ang nangyari sa pamilya Joe bigla? Nalulungkot din ako sa sunog. Sumagot din si Mrs. Feng, oo, nakipag-negotiate lang ako sa restaurant deal kay Master Joe at binigay ko pa sa kanya ang banknote. Sino ang nakakaalam na nangyari ito sa gabi? Talagang nakakasakit ng puso. Kalmado na si Mr. Feng sa oras na ito. Naisip niya na pagkatapos ng napakaraming taon, lahat sa pamilya Joe ay matagal nang namatay, at si Joe Hong Tao ay bata pa noong panahong iyon. Ano kayang alam niya? Kaya hanggat hindi sila nagkakagulo, ayos lang sila. Nang marinig ito ni Joe Hong Tao, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kinuyam ang kanyang mga kamao, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Gayunpaman, bago makapagsalita si Jingzi, tiniis pa rin niya ito nang hindi gumagalaw. Hindi maiwasan ng mga tao na humanga sa kanyang tibay. Pero hindi niya naintindihan. Kung tutuusin, mahigit 10 taon na niya itong tiniis, at tiyak na matitiis niya ito ngayon. Si Jingzi, sa kabilang banda, ay paulit-ulit ng inisyon, ipinalakpak ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na ganoon pala kabait ang loob ni na Mr. Feng at Mrs. Feng. Haha, dapat. Si Mr. Feng ay walang kahihiyan at nahihiya pa rin. Sabi ng matandang mukha, pero concern pa rin siya sa land deed. Ngayon lang sinabi ni Jingzi na hindi sa kanila ang house deed. Hindi kaya ito ay kay Joe Hong Tao. Sa pag-iisip nito, nanunuya si Officer Feng sa kanyang puso. Lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nasunog hanggang sa mamatay. Wala siyang ebidensya, kaya hindi masisisi ang restaurant na ito para kay Joe. Kaya nagpatuloy siya, President Jing, pag-usapan natin ang tungkol sa kasulatan ng hotel. Dahil ginamit ni Xu Wenchang ang nakaw na pera upang makipagkalakalan sa akin, ang transaksyon mismo ay hindi wasto. Ibinalik ko na ang ninakaw na pera kay Pangulong Jing, kaya dapat bang, ibalik sa akin ang kasulatan? Excuse me, Mr. Feng, sinabi ko lang na ang gawang ito ay hindi sa akin, ngunit hindi ito sa iyo. Kanino ito pag-aari? Nagtanong kaagad si Mrs. Feng, ayaw mo. Kung tungkol sa Feng Family Restaurant, dapat itong pag-aari ni Joe Hong Tao, tama ba? Haha, matalino si Mrs. Feng. Pinalakpakan ni Jingzi ang kanyang mga kamay, ngunit kailangan kitang itama, hindi ito ang Feng Family Restaurant, ngunit ang Joe Family Restaurant ay kay Joe Hong Tao. Ito ay katawa-tawa, ito ay lubhang katawa-tawa. Galit na galit si Mr. Feng, paano ito posible? Imposibleng sabihin na kung mabubuhay ang sinuman sa mga inapo ng pamilya Joe, ang restaurant ng pamilyang Joe na natapos noon ay dapat ibalik sa kanya. Walang saysay iyan. Natapos na ang transaksyon. Ano? Hindi pa rin naniniwala si President Jing. Nasa akin ang resibo. Ang transaksyon. Kung ayaw maniwala ni President Jing, maipapakita ko. Kahit sinong dumating, maipapakita niya ang resibo bilang ebidensya na binili niya ng pera ang Feng Family Restaurant. Ngunit paulit-ulit na nanunuya si Jingzi at sinabi sa malalim na boses, isinulat ba ang resibo na binanggit ni Mr. Feng isang araw bago ang gabi ng sunog? Pagkatapos isulat ito, bago ito maipahayag, ang pamilya Joe ay nasunog. Napakalaking pagkakataon. Kahit medyo hindi ka panipaniwala, nagkataon lang. Sabi ni Mr. Feng habang nakataas ang ulo. Nagkataon lang na ang lahat ay kumakain ng iisang pagkain at hindi makatulog pagkatapos kumain. Nasunog sila ng apoy. Si Joe Hong Tao lang ang nakatakas ng hindi kumakain. At ang lalaking naghanda ng hapunan para sa pamilya Joe ngunit tumakas siya. May nakakita sa kanya na madalas na pumapasok at lumabas ng bahay ni Feng bago ang insidente. Nagkataon lang.
Tumakas nga ang lalaking nagbigay ng gamot sa pawis ng Mongolian, at wala nang nakakita sa kanya, kaya ang natitirang mga salita ay kay Jing. Ginawa ito ni Z para lang linlangan si Mr. Feng. Oo nga, nang marinig ito ni Officer Feng, agad siyang natakot. Ito. Salamat kay Mrs. Feng na sumundot sa kanya sa likod, natauhan si Officer Feng, matagal nang tumakas ang batang iyon. Narinig man nila ang sinabi ng iba, wala silang ebidensya, kaya ano ang kinatatakutan nila? This is complete nonsense. Why bother to accuse me? President Jing, kung walang ebidensya, hindi ka makakapagsalita ng kalokohan. Halatang ibinento lang ng pamilya Joe ang restaurant at kumuha ng malaking halaga sa akin. Masaya sila, buong gabi silang nag-inuman at nolising na hindi man lang nila alam ang tungkol sa sunog. Sa huling pagsusuri, masisisi lang nila sila dahil hindi nila kaya ang pera. Kalokohan ang sinasabi mo. Sa sandaling matapos magsalita si Mr. Feng, hindi na nakatiis si Joe Hangtao, hindi kailanman binalak ng aking ama na magbenta ng restaurant, saan manggagaling ang pera. At ang aking ina at ang iba pa ay hindi umiinom, paano sila lasing ng husto? Kung hindi dahil sa pagkain, paano ka hindi makatulog pagkatapos uminom ng gamot sa pawis? Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Pwede kang kumain ng random, pero hindi ka makapagsalita ng walang kaparirikon. Nandito na si President Jing, mag-ingat ka, kakasuhan kita ng paninirang puri. Sa wakas ay naisip ito ni Mr. Feng. Ang ina po ng pamilyang Joe na ito ay walang anumang ebidensya. Pumunta lang siya kay Jing Z para magreklamo base sa impresyon niya. Kaya't basta iginiit niyang regular ang transaksyon niya, wala silang magagawa laban sa kanya. Lalong nagalit si Joe Hangtao matapos itong marinig. Hindi na niya nakayanan matapos itong pagtiisan ng matagal. Sumugod siya at gustong talunin ang mamamatay tao na Sam Iris sa kanyang pamilya, ngunit pinigilan pa rin siya ni Jing Z. Nagulat si Officer Feng, ngunit nang makita niya si Joe Hangtao na pinipigilan ni Jing Z at hindi na makamove forward, naging matapang siya at sinabing, huwag mo siyang hilahin, hayaan mong tamaan kanya kung may kakayahan ka. Sumulyap si Jing Z sa kanya at saka talagang bumitaw. Joe Hangtao, bamulong na lang siya sa kanyang tainga, batukan mo lang siya ng 2 beses, huwag mo siyang patayin, huwag mo siyang mawalan ng malay, may pakinabang pa rin ito mamaya. Hindi pa huli para bugbugin siya hanggang sa mamatay pagkatapos na maubos ang sandali. Okay. Sumang-ayon si Joe Hangtao sa mahinang boses, at pagkatapos ay sumugod ng nakataas ang kanyang kamao. Kabanata 1164, Mapaghimagsik na anak. Matapos makilala ni Jing Z si Feng Dayuanwei, ganap niyang napagpasyahan na hindi magkadugo sina Feng Mubay at Feng Dayuanwei. Ang dahilan kung bakit ko ito nasasabi ay dahil wala talagang pagkakatulad ang dalawa sa usapin ng personalidad o hitsura. Ngunit ngayon, natuklasan ni Jing Z ang pagkakatulad ng dalawa. Hiniling ni Feng Mubay kay Jing Z na talunin siya, at nasiyahan siya ni Jing Z. Ngayon ang kanyang ama, si Feng Dayuanwei, ay humiling kay Joe Hangtao na bugbugin siya, at si Joe Hangtao ay nasiyahan din sa kanya. Dapat sabihin na ang mga libangan ng mag-ama ay kakaiba. Hindi pinangarap ni Mr. Feng na si Joe Hangtao ay diretsyong sumulong, kaya wala siyang paghahanda syempre, sa kanyang kasalukuyang edad, walang malaking pagkakaiba kung handa siya o hindi. Pagkatapos ay ang mga hiyawan mula sa labas ng mataas na opisyal na si Feng, at ang mga hiyawan ay mas nakakaawa pa kaysa sa isang babae. Ngunit sa katunayan, ang mga nasasakupan ni Joe Hangtao ay nasusukat, at sinampal lang siya ng ilang beses. Sa katunayan, dahil sa pag-amin ni Prefect Shu, na malinaw na naitala kung paano idinisenyo ng pamilya Feng ang pamilya Joe sa unang lugar, maaaring direktang pamunuan ni Jing Z ang kanyang mga tropa upang arestuhin ang mga tao, ngunit umikot siya sa napakalaking bilog at sa wakas ay nagalit si Joe Hangtao. Ang paggawa ng aksyon, sa huling pagsusuri, ay sinadya. Sinasadyang pukawin ang puot ni Joe Hangtao. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay dahil pagkatapos umamin ni Prefect Shu at nagpasya si Jing Z na patayin siya, si Joe Hangtao ay tila gamaan ang loob at ayaw na niyang ituloy ang puot sa loob ng maraming taon. Tungkol naman sa restaurant at sa Feng family, ayaw na niyang makita sila. Kuan-kuan ipaubaya ito kay Jing Z. Labis na kinasusuklaman ni Jing Z ang birhen. Sa kanyang mundo, hanggat nagkamali siya, kailangan niyang pagdusahan ang mga kahihinatnan, kaya hindi siya nasiyahan sa desisyon ni Joe Hangtao, kaya dinala niya siya sa pamilya Feng at hayaan siyang makita si Feng Dayuanwei. Ang pangit ng mukha ni Mrs. Feng. Oo nga, ang puot ni Joe Hangtao ay napukaw muli, ang layunin ni Jing Z ay nakamit, at ang susunod na hakbang ay madali. Sinampal ni Joe Hangtao si Mr. Feng ng ilang beses upang matugunan ang kanyang pananabik, at pagkatapos ay umatras sa likod ni Jing Z. Na-relieve. Oo, nagbago na ba ang isip mo? Silang. Lahat sila ay nararapat na mamatay. Tumango si Jing Z, iniisip na tama ito. Si Mr. Feng, nakakabalik lang ng malay, ay naramdamang umiihip pa rin ang kanyang ulo. Itinuro niya si Joe Hangtao at umiyak kay Jing Z, President Jing, kailangan mong magdesisyon para sa akin. Wala pa akong ginagawa sa kanya. Nauna siyang nataman. May iba pa bang paraan? Sumulyap si Jing Z sa kanya at sinabing, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, Mr. Feng. Halatang ikaw ang humiling sa kanya na suntukin siya. Narinig ko ito ng malinaw.
Nang makitang hindi tumulong si Jingzi, nagtanong siya. Tumalikod si Officer Feng at pinagalitan si Zhou Hangtao, patay na ang lahat sa pamilya ko, at umaasa ka sa akin. Bakit hindi mo sila sisihin sa kanilang masamang kapalaran? Bakit hindi mo sabihin na karapat-dapat silang mamatay? Si Zhou Hangtao, nakaka-atras lang, ay pabigla-bigla na sumulong. Isang hakbang pasulong, si Mr. Feng ay nasuray-suray sa takot, ngunit nagpatuloy siya sa pagsasalita ng malupit. Bakit, gusto mo pa akong talunin? Napakalakas mo. Kung may kakayahan ka, matatalo mo ako hanggang mamatay. Huwag mong sabihin iyon maliban kay Mr. Feng, mag-ingat ka na talagang bugbugin kanya hanggang mamatay. Siya, hindi siya maglakas loob. Mga ordinaryong tao, tiyak na hindi siya maglalakas loob. Ngumisi si Jingzi, ngunit talagang naglakas loob siyang pumatay ng isang mamamatay tao tulad ni Feng Dayuanwei. At kahit na siya ay mapatay, hindi lang siya huhulihin ng hukuman, kundi gagantimpalaan din siya sa pagpaparusa sa gumawa ng masama. Shan. Ako. Sino ang mamamatay tao? Nagkunwaring tulala si Mr. Feng. Walang magawang umiling si Jingzi, sa totoo lang, binigyan kita ng pagkakataon mula pa sa simula. Kung maaari kang magkusa na aminin ang iyong mga pagkakamali at magkaroon ng magandang saloobin, marahil ay pag-isipan kung bigyan ka ng mas magaan na pangungusap, ngunit ngayon, wala kang pagkakataon. Habang nalilito sina Officer Feng at Mrs. Feng, kinuha ni Jingzi ang confession na isinulat ni Governor Shu at iwinagayway ito sa harap ng kanilang mga mata. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Para makapagsagawa ng karapat-dapat na serbisyo, sinabi na sa iyo ni Shu Wenchang kung paano ka nagpadala ng mga tao para iwaisak ang hapunan ng pamilya Zhou ng gamot sa pawis, at kung paano mo sinunog ang buong pamilya Zhou at sinunog ang mga ito hanggang sa mamatay. At umamin din siya. Ang orihinal na pirma sa resibo na iyon ay isinulat ng isang taong nanggaya kay Zhou writing kamay ni Mr. Zhou. Kaligrapya ni tatay kung naghahanap ka ng kahit sinong maginoo, maaari mong sabihin ang pirma ng iyong resibo. Matapos magsalita ng marami sa isang hininga, nakaramdam ng kaunting pagkatulala sina Officer Feng at Mrs. Feng, habang nagpatuloy si Jingzi, ngayong nangyari na ang mga bagay, mayroon ka pa bang ibang sasabihin? Napalunok si Officer Feng, at pagkatapos ay labis siyang nagalit. 8 salita lang ang sinabi niya, Shu Wenchang, sisisihin ko ang iyong ina. Dapat sabihin na inilantad ni Officer Feng ang kanyang edad sa isang pangungusap. Siguro kilala niya talaga ang ina ni Prefect Shu maraming taon na ang nakalipas. Ngumisi si Jingzi, huwag kang magalit sa iba. Kasalanan mo yan. Nung ginawa mo tong mga masasamang bagay na to, dapat inisip mo na darating ang araw na to. Sa totoo lang, pagdating ko sa Jiangling, gusto ko noon maghanap ng lugar para magbukas ng dyaryo. Yun lang. Sa huli, sino sa asawa mo at anak mo ang hindi haarang? Dahil iimbestigahan mo ko, di mo ako iimbestigahan, hindi ko malalaman ang kwento ng iyong pamilyang Feng. Pagdating ni Zhang Xiaoyu sa Jiangling, kapag naitatag at naipamahagi na ang sangay ng pahayagan ng Dan, naniniwala ako na ang iba't ibang anekdota ng pamilyang Feng ay pumupukaw ng matinding tugon sa mga tao ng Jiangling. Nang, ikaw alibughang asong babae. Tiyak na hindi maglalakas loob si Mr. Feng na suntukin si Jingzi, at hindi niya ito kayang talunin. Ngunit galit na galit siya, at pagkatapos na isipin ang mga sinabi ni Jingzi, sinampal niya sa mukha si Mrs. Feng. Kung hindi ka gastador, paano ka nagpalaki ng walang kwentang anak? Kung hindi ka magtagumpay, mabibigo ka. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatanto ni Mr. Feng ang kanyang pagkakamali, at iniisip pa rin na ang mag-ina ng pamilya Feng ang dahilan ng sitwasyon ngayon. Sitwasyon. Si Mrs. Feng ay orihinal na may mabangis na personalidad, ngunit ngayong napagdesisyonan na ang kinalabasan, paano pa niya matitiis si Mr. Feng? Ikaw walang kwentang lumang bagay, mayroon ka pa ring lakas ng loob na punahin ako. Pagkasabi nun ay nag-away na silang dalawa at biglang nagkagulo ang kwarto. May ingay din sa labas ng pinto. Si Jingzi pala ang bumugbog sa kanya. Si Feng Mubay ay nahihilo. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Tumakbo siya pabalik dito anuman ang sagabal ng mga katulong niya. Sa oras na ito, si Mr. Feng ay mayroon ng ilang pulang fingerprint sa kanyang mukha, mga mantsa ng dugo sa kanyang leeg at tainga, at ang kanyang damit ay punit-punit. Paano siya magiging kalaban ni Mrs. Feng? Habang huminto si Mrs. Feng, mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Nang marinig niya ang pag-aaway sa labas ng pinto, nadagdagan ang kanyang galit, huwag mo siyang pigilan, papasukin ang taksil na ito. Naghihintay kay Feng Mubay na pumasok sa bulwagan. Naramdaman ko na lang na mali ang atmosphere. Bakit galit na galit ang kanyang ama at ina? Si Jingzi naman, nakatingin ng nakangiti. Ikaw, ta-trader ka. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, narinig niyang sumigaw ang kanyang ama, at pagkatapos ay nakita niya si Mr. Feng na nagmamadaling lumapit sa kanya. Sa tingin ko ay maglakas loob kang labanan si Mubay. Sa isang iglap, naging masigla ang 3 tao na pangkat ng labanan. Kabanata 1165 pagpatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Kabilang sa 3 kataong pangkat ng labanan, ang higit na nagdusa ay walang alinlangan na si Feng Dayuan. Bagamat medyo nalilito pa si Feng Mubay, at hindi siya nang ahas na kumilos kapag kaharap ang kanyang mga magulang, dahil pinuprotektahan siya ni Mrs. Feng, hindi siya sinaktan ni Officer Feng ng ilang beses.
Para naman kay Officer Feng, gusto lang niyang turuan ng leksyon si Feng Mubay, pero inatake siya ni Mrs. Feng at binatukan siya ng pabalik-balik. Matanda na ang kaawa-awang Mr. Feng, at kaakibat ng ganitong pambubugbog, paano pa niya ito matitiis? Napaikot na lang siya ng mata at nahimite. Kuya Joe, wala kang kailangang gawin ngayon. Tumango si Joe Hangtao at sinabing, mas maganda sa ganitong paraan. Medyo marumi talagang gumawa ng isang bagay sa kanila. Nakatayo si Feng Mubay sa magulong silid, at hindi pa rin niya moari. Tungkol naman sa sitwasyon, nang marinig niyang magsalita si Joe Hangtao, agad siyang sumabog, saan ka nang galing? Sino ang nagtanong sa iyo na pumunta sa bahay ko? Tumingin si Jingzi kay Feng Mubay at pagkatapos ay kay Joe Hangtao, naisip ko, parang hindi sapat ang sipa kanina. Kuya Joe, binabayaran daw ng ama ang kanyang mga utang, ngunit kung hindi ko magawa, maaari kong talunin ang aking anak. Naunawaan ni Joe Hangtao, at walang sabi-sabi, sumugod siya at nagsimulang makipag-away. Si Feng Mubay mismo ay payat at lasing at walang bahid donges sa buong taon. Sa lahat ng kanyang mga pinsala, sino ang kalaban ni Joe Hangtao? 3 suntok at 2 sipa, at nawalan na naman siya ng malay. Narito ang isang tao. Sa oras na ito, sumigaw muli si Jingzi sa labas, at pagkatapos ay sumugod ang isang pangkat ng mga pulis. Ang dahilan kung bakit ngayon lang nakapasok si Joe Hangtao sa tirahan ng pamilya Feng ay dahil inayos ni Jingzi na maagang dumating ang mga pulis at nagbabantay sa labas. Natural, ang mga tagapaglingkod ng pamilya Feng ay hindi nang ahas na pigilan siya. Ibalik silang dalawa sa bilangguan at panatilihin silang nakakulong. Oo, Presidente Jing. Sumang-ayon ang mga detective at naglakad patungo kay Mr. Feng at Mrs. Feng. Nahuli muna ng mga matatalino si Mrs. Feng. Kung tutusin, napakatanda na ni Mr. Feng at wala pa ring malay. Ang hirap ay escort sa kanya. Siya nga pala, masikip na ang mga selda ngayon, kaya ilagay na lang sina Feng at Shu Wenchang sa iisang selda. Oo, at hayaan mong makulong silang dalawa ang matandang monghe na si Kung Jing. Lahat sila ay matandang kakilala, at maaari pa nating pag-usapan. Lumang panahon. Si Mr. Feng at Mrs. Feng ang nag-frame sa pamilya Joe. Wala silang kasalanan gaya ng kanilang mga anak, kaya hindi nilayo ni Jingzi na arestuhin si Feng Mubay. Siyempre, hindi mahalaga kung siya ay naaresto o hindi. Kung wala ang pamilyang Feng, wala siyang silbi. Tungkol naman sa ari-arian ng pamilya Feng, babalik si Jingzi para talakayin ito. Pagkatapos umalis sa bahay ni Feng, dinala ni Jingzi si Joe Hangtao pabalik sa bahay ni Lin. Dahil mahigit 10 taon nang ginagamit ni Joe Hangtao ang pangalang Lin Hangtao, at inaangkin din niyang malayong pamangkin siya ni Lin Changjun, kaya kilala rin siya ng mga katulong ng pamilya Lin. Sa oras na ito, gabi na. Marahil ay nahulaan na niya ang kalalabasan, pinakiusapan na ni Lin Changjun ang kanyang mga katulong na maghanda ng pagkain at inumin para sa kanilang dalawa. Sa piging, halos ikinwento ni Jingzi ang nangyari ngayon. Inaresto ang matandang monghe, inaresto si Prefect Shu, at inaresto ang mag-asawang Feng. Nabigla ang lahat, lalo na sina Lin Changjun at Lin Weiner, na naaresto sa unang pagkakataon. Lalong nagulat ang mga nakakita sa mga pamamaraan ni Jingzi. Gayunpaman, matapos marinig ang mga krimen na kanilang ginawa, wala nang nakiramay sa kanila. Sa oras na ito, muling nagtanong si Jingzi, kapatid na Joe, ang pamilya Feng at si Shu Wenchang ay tatanggap ng parusang nararapat para sa kanila, at ang iyong pamilya Joe ay magkakamali din. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi maaaring mabuhay muli pagkatapos ng kamatayan, kaya ang iba pang mga bagay lamang ang maibibigay ko sa iyo bilang kabayaran. Ano sa tingin mo tungkol dito? Kinuha ni Joe Hangtao ang isang baso ng alak at ininom ito sa isang lagok. Ito ang unang basong na inom niya ngayon. Ibinaba niya ang baso at sinabing may nakakagaan ng ngiti, President Jing, sa katunayan, hindi ako makapagpasalamat sa iyo ng sapat para sa ginawa mo para sa akin at sa aming pamilya Joe ngayon. Tungkol sa iba pang mga bagay, ipauubaya ko ito kay Pangulong Jing gaya ng sinabi ko noon. Sa katunayan, hindi tanga si Joe Hangtao. Noong kausap siya ni Z, masasabi niyang gusto ni Jingzi na ibalik ang Feng Family Restaurant na binawi niya sa kanya, pero ayaw niya at hindi niya ito makukuha. Ang dahilan kung bakit labis siyang tinulungan ni Jingzi ay marahil ay dahil sa mukha ni Lin Changjun. Dapat siyang magpasalamat. Kung wala si Jingzi, hindi man lang niya magagawang isumpa ang pamilyang Feng, at bawiin pa ang restaurant. Kaya naman, bukod sa pasasalamat, ay ayaw na niyang humiling pa. Sa paglipas ng mga taon, nasanay na siya sa buhay sa kanayunan at sa ordinaryong buhay kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ang tanging buhol sa kanyang puso ay ang kaunos-lunos na pagkamatay ng kanyang mga magulang at pamilya. Ngayon ay tinulungan sila ni Jingzi na maghiganti, na itinuturing na katapusan ng kanyang buhol. Wala na siyang anumang alalahanin, pagnanasa o pagnanasa. Tumango si Jingzi at seryosong sinabi, ayon sa aking opinyon, ang Feng Family Restaurant ay itinatag ng Joe Family Restaurant, kaya ang Feng Family Restaurant ay dapat pag-aari ng Joe Family. Dahil ayaw ni Brother Feng, babayaran ko si Brother Joe ng katumbas na presyo. Bumili ng restaurant. Hindi na kailangan.
Matapos marinig ito, ikinaway ni Zhou Hangtao ang kanyang mga kamay. President Jing, nabalitaan ko na pupunta ka sa restaurant na ito upang magbukas ng pahayagan ng Dawn. Ito ay hindi lamang kalooban ng kanyang kamahalan, kundi para din sa pakinabang ng mga tao. Ay lalaan ko ang restaurant sa korte at The Newspaper. Sa totoo lang, nagawa pa rin ni Jingzi na tanggapin ang resultang ito, ngunit hindi niya matiis na hindi bayaran si Zhou Hangtao para sa anumang bagay. Matapos mag-isip ng ilang sandali, idinagdag niya, ang ari-arian ng pamilya Feng sa mga nakaraang taon ay nagmula sa Feng Family Restaurant at hindi talaga sa kanila, kaya ang susunod kong hakbang ay magpadala ng isang tao upang sakupin ang pamilya Feng, at lahat ng mga ari-arian na natagpuan ay kay Brother Joe. Hindi man lang gusto ni Zhou Hangtao ang Feng Family Restaurant, na nagpapakita na talagang minamaliit niya ang pera at iba pang panlabas na bagay, kaya kumuha siya ng isa pang baso ng alak at ininom ito sa isang lagok, sinabing, President Jing, ayaw ko ng restaurant, at ayaw ko rin ng pera. Kukunin ko ito. Tungkol sa pera, maaari ko bang sabihin sa iyo kung ano ang iniisip ko? Tumango si Jing Zie, hindi mahalaga. Noong mga unang araw ng pagtatatag ni Pangulong Jing ng The Newspaper, kailangan ng pera para makabili ng anumang materyales, lakas tao, at palamuti, kaya dapat dito manggagaling ang pera. At nabalitaan ko rin na ang mga pahayagan na inilathala ng The Newspaper ay nangangailangan ng pera, kaya maaari ko bang gamitin ang pera upang bumili ng unang isyu ng pahayagan para sa mga taga-Jiangling. Nag-thumbs up si Jing Zi kay Zhou Hangtao pagkatapos makinig. Sa katunayan, ang paglalathala ng mga pahayagan sa Jiangling ang pinakamahirap. Naisip din niya na ang mga tao sa Jiangling ay lumalaban na sa mga pahayagan. Kung hihilingin sa kanila na gumastos ng pera upang bumili ng mga pahayagan, ito ay mas mahirap. Kaya minsan naisip niya na para magkaroon ng magandang reputasyon, makukuha niya ng libre ang unang isyu ng pahayagan. Tiyak na walang tatanggi sa mga libreng bagay, di ba? Hanggat nabasa nila ang huling isyu, masasabi ni Jing Zi sa kanila na handa silang basahin ang pangalawang isyu. May tiwala pa siya sa dyaryo. Hindi ko inaasahan na si Zhou Hangtao ay magiging napakamatuwid, at gagamitin niya ang pera para makagawa ng magagandang bagay ng libre. Pagdating ng panahon, hindi lamang nito ipapakita ang pagiging bukas palad ng pamilyang Zhou, kundi makikita rin ang kapangitan at kalokohan ng pamilya Feng. Kasabay nito, makakatulong din ito sa pagsulong ng pahayagan. Patayin ang 3 ibon gamit ang isang bato. Chapter 1166 kami ay nanunood. Nagtatapos ang hapunan sa kagalakan at kapayapaan. Si Zhou Hangtao ay hindi humingi ng isang sentimos sa huli. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Feng ay ibinigay sa korte, sa huling pagsusuri, gumawa siya ng kontribusyon sa kanyang sarili. Napakalaking pabor, naalala ni Jing Zi. At nakapagdesisyon na si Jing Zi. Dahil napakamatuwid ni Zhou Hangtao, wala siyang magagawang mali. Bagamat walang gusto si Zhou Hangtao, tiyak na aayusin ni Jing Zi ang hinaharap na buhay ng kanyang pamilya, at hindi sila mag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit. Kasama ang kanyang mga anak at maging ang kanyang mga inapo, hindi maiiwasan na hindi sila mag-alala sa pagkain at pananamit. Pagkatapos uminom ng maraming alak habang kumakain, medyo natuwa si Jing Zi. Gayunpaman, sa 3 kapatid na babae na magkasamang natutulog, medyo mahirap para sa kanya na kunin ang isa sa kanila ng mag-isa. Ngunit hindi ito nakakatulong kay Jing Zi, na kasing kapal ng balat ng pader ng lungsod. Sa tulong ng alak, humigit kumulang 1 kapat ng 1 oras matapos bumalik si Lin Weiner at ang iba pa sa kanilang silid, nadulas si Jing Zi sa kanilang silid. Sino ang nagpapasok sa iyo? Anong ginawa mo dito? Sa sandaling binuksan ni Jing Zi ang pinto, ang 3 babae ay umupo mula sa kama, at si Lin Weiner ang unang nagsalita. Pagkatapos isara ang pinto, lumingon si Jing Zi para tingnan. Kitang-kita niya ang mapuputing katawan ng 3 babae na nakalantad sa hangin sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan. Sa oras na ito, ang mga paggalaw ng 3 kababaihan ay nakakagulat na pare-pareho. Tinakpan nilang lahat ng kubrekama ang kanilang mga dibdib, ngunit nakalabas pa rin ang kanilang mga braso at leeg. Ang dahilan kung bakit naghintay si Jing Zi ng 1 kapat ng 1 oras bago pumasok ay para sa sandaling ito. Kung susundan niya sila, ano ang magagawa niya kung masikip pa rin ang suot nila noong mga oras na iyon? Iba na ngayon. Kakatapos lang maglaba at maghubad ng damit ang 3 babae. Pumasok si Jing Zi, na makakatipid ng maraming oras. Dapat kong sabihin na ang malabo na kagandahan ng hawak pa rin ang tipo at kalahating nakatikip sa mukha, ay ang pinakakaakit-akit ngayon. Naiintindihan na hinaharangan ito ni Lin Weiner, ngunit hinaharangan pa rin ito ni Chinkyo at Pei Yangxi, na medyo redundant. Pareho. Siyempre pumunta ako dito para matulog. Sandaling hindi nakaimik ang 3 babae. Inangat ni Lin Weiner ang kubrekama at galit na sinabi, natutulog. Pagkatapos ay bumalik ka sa sarili mong silid. Halika sa amin. Ano ang iyong ginagawa? Hindi nahiya si Jing Zi at nakangiting sinabi, hindi ba totoo na sinabi ito ni 7th sister? Magkasama kaming natulog noong mga bata pa kami. Ilang taon na kaming hindi nagkikita, kaya ayaw mong ibalik ito sa akin. Mga alaala mula pagkabata. Hindi lubos na naiintindihan ni Lin Weiner ang mukha ni Jing Zi, ngunit pamilyar na rito sina Chinkyo at Pei Yangxi.
Sa oras na ito, tumingin sila kay Jingzi ng may interes, at naisip nilang tingnan natin kung sa wakas ay makumbinsi ni Jingzi si Lin Weiner. Ayoko. Sabi ni Lin Weiner na may madilim na mukha at desidido. Sa totoo lang, nang makita niya si Jingzi, naalala niya agad ang bawat sandali ng kanilang pinagsamahan noong mga bata pa sila. Kung si Jingzi ay palihim na pumasok kapag siya ay nag-iisa, maaari pa rin siyang mag-alinlangan, ngunit ngayon ay mayroon pa rin siyang dalawang kapatid na babae, at siya ang nagmungkahi na matulog ng magkasama noong una. Bakit niya sasampalin ang mukha niya ng ganitong oras? Pero gusto ko. Napakakapal ng balat ni Jingzi kaya namangha si Lin Weiner. Ang kanyang mga aksyon ay hindi magbabago sa pagtanggi ni Lin Weiner. Habang nagsasalita siya, naglakad siya ng 3 hakbang papunta sa kama at tumayo sa harap ng kama. Tumingin sa kanilang tatlo nang may pagtataka. Sina Qingqiu at Kei Yangxi ay mapalad dahil ang kanilang buong katawan ay nakita ni Jingzi, at nagkaroon sila ng mas malalim na intimacy, kaya wala silang maramdaman kahit ano sa pamamagitan ng isang kubrekama. Ngunit iba si Lin Weiner. Bagamat siya ay pinaghiwalay ng kubrekama, ang mga mata ni Jingzi ay napakatindi na tila nagagawang tumagos sa kubrekama. Ang kanyang mga balikat na nakalantad sa hangin ay kasing rosas ng kanyang mukha. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Si Lin Weiner ay orihinal na gustong hilahin ang kubrekama sa kanyang ulo, ngunit maaari rin siyang magpanggap na patay na. Anyway, may dalawa pa siyang kapatid, kaya hindi nila ito hinayaang matulog sa harap niya, di ba? Ngunit ang sumunod na hakbang ni Jingzi ang nagpilit sa kanya na maging seryoso. Dahil ang lalaking ito, talagang nagsimulang maghubad ng kanyang damit. Seventh sister, lasing ka rin ba? Bakit hindi mo man lang nakikita na naghuhubad ako? Sabi ni Jingzi habang inaalis ang butones. Tumigil ka. Tumigil ka. Si Lin Weiner ay parang langgam sa mainit na palayok. Gusto niyang pigilan siya, ngunit kailangan niyang gamitin ang kubrekama para protektahan ang kanyang katawan at hindi siya makatayo. Ngunit imposibleng hindi ito sabihin dahil sa bilis ni Jingzi, baka hindi niya ito magamit. Gaano katagal bago tanggalin ang iyong pantalon? Bagamat alam niyang makulat si Jingzi noong bata pa siya, pagkaraan ng maraming taon, hindi lang lumaki si Jingzi, kundi naging opisyal na rin, kaya hindi naisip ni Lin Weiner na maaaring maging napakawalanjiya ni Jingzi. Nang makita ni Jingzi na pabilis ng pabilis ang paghuhubad ng kanyang damit, hindi na siya nakahawak pa. Third sister, fourth sister, tingnan mo siya. Nag-aalalang sigaw ni Lin Weiner. Well, manood tayo. Mahinahong sabi ni Pei Yangxi sa gilid. Nagtataka siya kung may lakas ng loob si Jingzi na tanggalin ang kanyang damit at matulog. Kung napakatapang niya, hindi man lang siya gugustuhin ni Pei Yangxi na pigilan siya. Anong kapuri-puri ang katapangan? Para naman kay Qingqiu, ibinuka niya ang kanyang bibig para magsabi ng isang bagay kay Jingzi, ngunit napigilan siya ng mga salita ni Pei Yangxi, ang nakababatang kapatid na lalaki ay hindi normal, at ang pang-apat na kapatid na babae ay mas abnormal. Tumigil ka na lang sa pagsasalita. Ang pinakakaawa-awa na tao ay si Lin Weiner. Malamang mahulaan niya kung ano ang iniisip ni Qingqiu at Pei Yangxi. Ang dalawang magkapatid na ito ay kasama ni Jingzi sa mahabang panahon. Maging si Qingqiu ay naging babae ni Jingzi kapwa pisikal at mental. Mas malala din si Pei Yangxi. Hindi gaano, kaya ang kanyang ideya na hayaan silang matulog sa kanya ay talagang medyo sadyang mahirap. Gayunpaman, sila ay masyadong manipis ang balat upang pabulaanan siya, ngunit tiyak na nagreklamo sila tungkol sa kanya sa kanilang mga puso. Kaya ngayong pumasok si Jingzi, paano nila siya mapipigilan? Marahil ang dalawa sa kanila ay nagnanais na si Jingzi ay mabilis na maghubad ng kanyang damit at matulog. Ngunit hindi ito matanggap ni Lin Weiner kahit anong mangyari. Kung sila ni Jingzi ay matagal nang magkasama tulad ng ibang magkapatid at nag-usap, hinailan na niya si Jingzi sa kama nang walang sinumang dapat magsalita. Pero, ilang araw na ba silang nagkita? Niwala siyang heart-to-heart talk sa kanya. Kung nagkaroon kami ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan sa kanya sa isang malabo na paraan, ano ang ibig sabihin nito? Kaya, bahagyang umiyak si Lin Weiner, Zir, paano mo ito magagawa? Nakakita ka na ba ng ibang babae at pinakitunguhan sila ng walang kabuluhan? Matapos sabihin iyon, mahigpit niyang sinabi, kung talagang maglakas loob kang gawin ito ngayon, kung matutulog ka ng ganito, maniwala ka o hindi, kapag bumalik ako sa Jingzhou at nakilala ang panganay at pangalawang kapatid na babae, sasabihin ko sa kanila ang lahat ng mga bagay na ito at tingnan kung papagalitan kanila. Gusto itong sabihin ni Lin Weiner sa seryosong tono. Pinakita ni Jingzi ang pinakaseryosong eksena, ngunit dahil hawak niya ang kubrekama gamit ang dalawang kamay ngayon, hindi siya maaaring magseryoso. Pagkasabi nito ay hindi niya maiwasang hindi mapalagay. Nag-aalala pa rin siya na hindi siya pakikinggan ni Jingzi, at nakaramdam din siya ng kaunting panghihinayang, kung alam ko lang yun ngayon magsuot ka na lang ng mas maraming damit sa gabi. Kabanata 1167 ika-4 na kapatid na babae, medyo malamig. Si Lin Weiner ay nakasuot ng pijama kapag siya ay natutulog. Dahil hindi kapos sa pera ang pamilya Lin, ang material ng kanyang pijama ay gawa sa one jade brocade, na maaaring ituring na sumusuporta sa ika-6 na kapatid na babae. Nagtatrabaho na. Ngunit ngayon, sa kakaibang pagkakataon, wala siyang suot na anumang pijama,
o sa halip ay hinubad niya ang kanyang pajama, na naiwan lamang ang maliit na belly band sa kanyang itaas na katawan. Palaging may mentalidad ng paghahambing sa mga kababaihan, kahit nakaharap ang dalawang kapatid na babae, at alam ni Lin Warner na ang relasyon ni Chinkyu at Taeyongsi kay Jingzi ay talagang mas nauuna kaysa sa kanya. Talagang hindi siya komportable, lalo na nang makita niyang medyo iba ang mga figure ni Chinkyu at Taeyongsi sa kanya hindi banggitin ang kanilang hitsura. Bagamat napakagwapo rin nila, medyo hamak sila kumpara sa kanya. Duo ang ganda niya kasi. Sa makatuwid, nang hilingin ni Lin Warner sina Chinkyu at Taeyongsi na matulog sa kanya, nag-ingat siya. Pagkahiga, agad niyang hinikayat ang dalawang magkapatid na haborin ang kanilang mga damit, sinabi na ang pagtulog ng hubot-hubad ay mabuti para sa pisikal na pag-unlad at kalusugan, at si Jiang Ling ay mainit-init. Tsaka kung magkakatuluyan ang tatlong tao, siguradong mainit kung magsusuot sila ng napakaraming damit. Ang aspetong ito ay medyo katulad ni Jingzi. In the end, ginamit pa niya ang fallacy na, wala kaming sinuot nung magkatabi kami nung mga bata kami. Kaya't ang resulta ay kahit na tinanggihan ni Chinkyu at Taeyongsi sa kanilang mga puso, hindi pa rin nila kinaya ang malambot na haplos ni Lin Warner. Sa sobrang hirap ay kinailangan kong maghubad ng damit. Sa katunayan, sa katalinuhan ni Chinkyu at Taeyongsi, paanong hindi nila makikita ang maliliit na iniisip ni Lin Warner. Ngunit si Chinkyu ay hindi gustong lumaban, at hindi mahalaga ang kanya ay napakaliit pa rin, at sinabi ni Jingzi na gusto niya ang pakiramdam na nasa isang kamay. Tsaka kapatid niya siya, at hindi mahalaga kung nanalo siya o natalo, kaya wala siyang naramdaman. Para naman kay Taeyongsi, ang kanyang sukat ay talagang mas malaki kaysa sa Chinkyu, ngunit dahil kailangan niyang magsanay ng kung fu tuwing weekday, kailangan niyang magsuot ng damit para itali ang kanyang mga suso. Kung siya ay ganap na pinakawalan, ito ay talagang kamanghamanghang. Kaya pumayag siya at gusto niyang makita ni Kaimei na ang sarili niya ay hindi mas maliit kaysa sa kanya. Dahil alam nila ng maaga ang maliit na iniisip ni Lin Warner, nang makita nila si Jingzi na naghahanda ng maghubad ng kanyang damit at matulog, sina Chinkyu at Taeyongsi ay walang balak na pigilan siya. Gusto talaga nilang turuan ng leksyon si Lin Warner, hindi mo kailangang hilingin sa lahat na gawin ito. Naghubad ka ba ng damit mo? Ayaw mo bang magpakitang gilas? Tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. Ngunit matapos magsalita si Lin Warner ng seryoso, nagkatinginan sina Chinkyu at Taeyongsi at naramdaman na medyo masyadong malaki ang laro. Pagkatapos ng lahat, ilang araw na magkakilala sina Lin Warner at Jingzi. Ito ay tulad ng pagdrag ng isang babae sa kama kasama ng isang tao na nakilala mo lamang sa loob ng ilang araw. Ito ay isang kumpletong pag-uugali ng hooligan. Kaya tumanggo silang dalawa, iniisip na sapat na iyon para takutin si Lin Warner, ngunit ngayon ay oras na para pigilan ito. Ngunit bago pa nila siya mapigilan, pinigilan ni Jingzi ang sarili. Nang matapos ni Lin Warner ang kanyang unang pangungusap, natahimik si Jingzi. Hoy, bakit ako nandito? Nang makita si Jingzi na gumaganap ng ganito, ang tatlong babae ay hindi nakaimik. Pagkatapos ay napakamot ulit ng ulo si Jingzi at sinabing, mukhang hindi ka na makakainom ng sobra sa alak na ito. Pumasok ako nang hindi ko namamalayan, pati ang mga kapatid ko. Bakit hindi mo ako alam kung paano ako paalisin? Umalis ako ng mag-isa. Pagkatapos noon ay umiling siya. Walang tugon, binuksan niya ang pinto at lumabas, naiwan lamang ang tatlong babae na nakaupo sa kama at gulong-gulo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lin Warner sa kanyang katinoan. Matapos kumpirmahin na wala si Jingzi sa labas ng pinto, mabilis siyang nakahanap ng pijama na isusuot. Nakita ito ni Taeyongsi at nagbiro, ikapitong kapatid na babae, bakit muli mong isinusuot ang iyong pijama? Pang-apat na kapatid. Medyo malamig. Sabi ni Lin Warner habang sinusuot ito, sa takot na babalik si Jingzi. Sumagot din si Chinkyu at nang aasar, oy, hindi ba sinabi lang ni seventh sister na mainit si Jiang Ling? Bakit malamig ngayon? Nagpalit na si Lin Warner ng kanyang pijama at diretsyong humiga sa kama, okay, kayong dalawa tinatawanan ako ng kapatid ko, tama ba? Nako, huwag mong kulitin. Nakakiti, nakakakiliti. Pagkatapos, nagkaroon ng masiglang eksena sa kama, at si Jingzi, na umalis ng maaga, ay hindi na masaya. Enjoy. Kinaumagahan, sa takot na si Lin Warner ay bumangon at muling atakihin siya, si Jingzi ay nagmamadaling lumabas nang hindi man lang kumakain. Si Jingzi ay unang pumunta sa Yaman upang magpaliwanag sa mga tao at hiniling sa kanila na maghanda ng ilang mga paunawa upang maipaliwanag ng maikli ang mga gawain ni Gobernador Shu at ng pamilya Feng sa mga tao ng Jiangling. Pagkalabas niya sa Yaman, pumunta siya sa Feng's restaurant. Sa mga oras na ito, kakabukas pa lang ng restaurant pero wala masyadong tao na pumapasok para kumain sa oras na ito, dahil tanghali lang nagbubukas ang restaurant, pero may mga bisitang nananatili sa hotel na bumababa mula sa itaas. Pagkapasok ni Jingzi sa pinto, nakita niya ang tatlong iskolar na bumababa mula sa hagdan na magkaakbay. Nang madaanan nila ang counter, sinabihan nila ng ilang salita ang tindera na si Lin at naghanda na silang umalis. Jing, President Jing. Lumabas silang tatlo at nakita si Jingzi na nakatayo sa pintuan. Nagulat din ang tindera na si Lin. Nakayuko lang siya para tingnan ang mga account at hindi niya napansing pumasok si Jingzi.
Tumango si Jingzi at nagtanong, nandito ka ba kagabi? Nagkatinginan silang tatlo at tumango. Ngumiti si Jingzi at sinabing, hindi naman masama ang dito. Dito na rin ako natulog. Buti na lang pumunta at manatili rito ng madalas kapag wala akong gagawin. Oo. Tumango silang tatlo na parang mga manok na tumutusok sa kanin, iniisip pa rin si Jingzi. Paano kayang pakialam ni Zi ang negosyo ng inn? Pagkatapos sumagot, naghanda silang umalis ng mabilis, ngunit nang madaanan nila si Jingzi, narinig nila siyang sumigaw, tumigil ka. Natural, hindi na naglakas loob na umalis ang tatlo. Lumingon sila at nakangiting sinabi, President Jing, mayroon ka bang ibang mga tagubilin? Hindi na sila nilingan ni Jingzi, ngunit tinanong niya si Lin sa likod ng counter, Tindero Lin, nandito ba ang tatlong young masters na ito? Ilang araw ka na dito? Kaya iyan ang tinatanong mo. Agad na nakahinga ng maluwag ang tindera na si Lin at walang iniisip na sinabi, President Wei Jing, ang tatlong young masters ay nanatili rito ng 2 araw sa kabuuan. Oh, ilang pagkain na ba? 2 hapunan, 1 tanghalian, 3 pagkain sa kabuuan. Bagamat nagtatrabaho si Shopkeeper Lin bilang isang bugaw sa kanyang libreng oras, ang kanyang kakayahan sa negosyo ay walang masasabi. Alam niya kung gaano karaming tao ang pumupunta sa Feng's Restaurant araw-araw, kung gaano karaming mga mesa ang kanilang kinakain, at kung gaano karaming mga tindahan ang kanilang tinutuluyan. 2 gabi at 3 pagkain, hindi iyon marami. Tumango si Jingzi at biglang iniba ang usapan, nagbayad ba sila ng bill? Hindi lang ang tindera na si Lin, pati ang 3 iskolar ay napatulala. Hindi nila pinangarap na tatanungin ito ni Jingzi. Bukod pa rito, ang restaurant na ito ay kabilang sa pamilya Feng, ngayon kay Mrs. Feng, at mula ngayon ay kay Feng Mubay. Sino ang nagmamalasakit kung magbabayad sila ng bayarin o hindi? Talagang mahirap mag-alala tungkol sa pagkain ng carrot, ngunit maaari kang manatiling busog pagkatapos kumain. Ang 3 tao ay nagreklamo kay Jingzi sa kanilang mga puso, ngunit sa panlabas na anyo sila ay nagpanggap na masunurin at hindi nang ahas na magsalita. Natigilan sandali ang tindera na si Lin, at pagkatapos ay nagsabi, hindi. Kabanata 1168 bilang ng 6. Sa huling pagsusuri, bagamat ang tindahan Lin ay tinatawag na tindera, maaari lamang siyang ituring bilang isang gumaganap na tindera, dahil ang Feng Family Restaurant ay pag-aari ng iba maliban kay Mr. Feng. Araw-araw, hindi lang niya tinutulungan si Mrs. Feng na mag-recruit ng mga gwapong binata mula sa ibang lugar, kundi inaasikaso niya ang negosyo sa restaurant. Ang higit na ikinabahala niya ay hindi ang mga ito, kundi ang sitwasyong tulad ngayon. Dumating ang mga kaibigan ni Feng Mubay upang kumain at manatili sa hotel, ngunit paano sila magbabayad ng 1 sentimos? At hindi siya naglakas loob na banggitin ito, dahil sinabi na sa kanya ni Feng Mubay ng maaga na walang makolektang pera mula sa mga kaibigang dinala niya. Alam mo, si Feng Mubay ang pinakahandang makipagkaibigan. Ang mga iskolar sa Jiangling City na nambobola sa kanya ay karaniwang mga kaibigan niya. Hanggat dumating ang mga taong ito upang kumain kasama niya, natural na hindi sila maningil ng pera. Nagdulot din ito ng katotohanan na ibabalik ni Feng Mubay ang maraming iskolar sa bawat pulong ng tula. Ang mga taong ito ay hindi lamang kumain dito, ngunit nagstay din sa mga hotel. Sa huli, tinapik-tapik lang nila ang kanilang mga puwitan at umalis, iniwan siyang maglinis ng kalat. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi siya nang ahas na sabihin kay Mrs. Feng ang tungkol sa mga bagay na ito. Hindi man lang niya may palem kay Mrs. Feng ang tungkol sa pagkakalibre sa utang. Kung hindi, kung ang balita ay umabot sa pandinig ni Feng Mubay, iisipin niyang nagrereklamo siya. Kaya naman, mukhang maganda ang tindera na si Lin sa labas ngunit pagod na pagod din sa loob. Matapos marinig ni Jingzi ang kanyang sinabi, agad siyang hindi nasiyahan, walang kasunduan. Maaari mo ba silang palayain ng walang kasunduan? Ito. Nag-isip sandali ang tindera na si Lin. Ayaw niyang sabihin kung ano ang sinabi ni Feng Mubay sa kanya, kaya sinabi na lang niya, na itala ng 3 young masters ang mga account, at sabay nating aayusin ang mga account sa katapusan ng taon. Oo, naitala namin ang mga account. Hindi naman bobo silang 3. Alam nilang sinusubukan sila ng Shopkeeper Lin na ayusin ang mga bagay-bagay para sa kanila, kaya dali-dali silang pumayag. Pag-iingat ng mga account. Kung ang lahat ng pumupunta rito para kumain o manatili sa isang hotel ay mag-iingat ng account, magkano ang dapat nilang matindaan sa pagtatapos ng taon? Kung ang ilang mga tao ay lalayo lang, natatakot akong mabangkarote ang mga account. Tumingin si Jingzi sa 3 sa kanila ay nginisyan, kaya, simula ngayon, wala nang credit dito. Kayong 3, pakiayos ang account. Biglang namula ang mukha ng 3 tao. Ang dahilan kung bakit sila pumupunta dito para kumain at uminom at manirahan dito para masaya nang hindi umuuwi ay dahil wala silang pambayad. Bagamat hindi masyadong masama ang background ng kanilang pamilya, kumakain lang sila ng mamahaling pagkain ngayon, at umiinom sila ng maraming masarap na alak. Kahit na hindi nila kalkulahin kung magkano, ito ay talagang kailangang-kailangan. Kung hihilingin mo sa kanila na ayusin ang bayarin, hindi ba ito ang mag-aalis ng kanilang pera? Kaya agad namang hindi sumang-ayon ang 3 tao. President Jing, hindi natin kailangang ayusin ang account na ito. Oh,
Ang pagbabayad para sa pagkain, hindi ba natural na bagay ito? Bakit hindi natin kailangang ayusin pagdating natin sa iyong lugar? Hindi nasisiyahang sabi ni Jingzi. Dahil sinabi ni Mr. Feng Mubay na kung kumain siya o mananatili dito, maaari niyang singilin ang kanyang account. Hindi namin kailangang magbayad. Hindi nila ito pinansin at direktang inilabas si Feng Mubay. Sa huli, hindi nila nakalimutang idagdag, kung hindi naniniwala si Pangulong Jing, maaari mong tanungin ang tindera Lin kung hindi tayo pinayagan ni Mr. Feng na magpakasal. Naniniwala ako na si Feng Mubay ang humiling sa iyo na huwag magpakasal. Nang marinig ang sinabi ni Jingzi ay agad na naging masaya ang tatlo, ngunit hindi rin nagtagal ay naging masaya sila. Nang marinig ni Jingzi na muling sinabi, ngunit si Feng Mubay ay nagbibilang ng 6. Sinabi niya na hindi na kailangang bayaran ang bayarin, kaya hindi na kailangan. Nang marinig ito ng tatlo ay lihim nilang naisip na may mali, bahala na siya. Sa katunayan, kahit na ang tindera na si Lin ay medyo hindi sigurado kung bakit. Bagamat ang tindera na si Lin ay nagpunta rin sa bahay ni Feng kahapon, lumabas siya hindi nagtagal pagkatapos niyang pumunta doon, kaya't hindi niya alam kung ano ang nangyari sa likod ng bahay ni Feng, lalo pat kinuha na ni Jingzi ang restaurant ni Feng. Hindi na hinintay na ipahayag nila ang kanilang mga opinyon, sinampal ni Jingzi ang property deed sa counter at sinabing, binili ko ang Feng Family Restaurant mula sa Feng Family at naghahanda akong buksan ang The Newspaper. Nandito na ang property deed. Mula ngayon, lahat narito, akin na. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang 4 na tao sa kabilang panig ay natigilan. Ang tindera na si Lin ang unang nag-react at nagmamadaling tiningnan ang property deed. Oo naman, tama si Jingzi, ang Feng Family Restaurant ay nagbago ng mga may-ari. Shopkeeper Lin, sabi ko dapat nating bayaran ang bayarin, ano sa palagay mo? Oo, dapat nating ayusin ang bayarin, dapat nating ayusin ito. Maaaring patakbuhin ng tindera na si Lin ang Feng Family Restaurant sa maayos na paraan, at hindi siya tanga. Ngayon ang Feng Family Restaurant ay nagbago ng mga may-ari. Ano ang ibig sabihin na hindi siya itinaboy ni Jingzi pagkatapos niyang dumating? Ibig sabihin, may balak pa si Jingzi na gamitin siya. Hindi mahalaga kung sino ang pinagkakakitaan niya, basta siya pa rin ang tindera. Ang tindera na si Lin, na nakapagdesisyon na, ay natural na nakipagtulungan. Ngunit ayaw ng 3 iskolar. Nang dumating sila sa kanilang unang pagkain, hindi nila naisip na bayaran ang bill. Saan sila nagdala ng pera? Kaya hindi kontento ang sinabi niya, President Jing, noong kami ay kumakain at nananatili sa hotel, itong Feng Family Restaurant ay hindi sa iyo. At saka, si Mr. Feng ang nangako sa amin noong una. Kahit na gusto mo talagang bayaran ang bayarin, dapat kang pumunta kay Mr. Feng, at hindi kami hinahanap. Halos matawa si Jingzi pagkarinig nito, ano, balak mo bang i-default ang bill? Tinanong ko siya, don't tell me gusto mong bayaran ang bill, kumain na si Feng Mubay dito dati. Kung magbabayad ka, babalik ako sa kanya. Habang sinasabi niya ito, humakbang pasulong si Jingzi, nilapitan ang 3 iskolar, at itinaas pa ang kanyang manggas. Biglang natarante silang 3, bilasan mo at magbayad, syempre. May paraan din para hindi magbayad, kung kaya mo ang 2 suntok ko. Ang 3 taong ito ay natakot. Kumuha ng 2 suntok kay Jingzi. Hindi sila bobo. Ang huling taong napakatanga ay malamang nakalbo. Malamang na mamamatay siya nang hindi iniisip na maaaring matalo ng kamao ni Jingzi ang isang tao hanggang mamatay. Magayos na tayo, magayos na tayo. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagtitimbang, handa na silang 3 na ayusin ang bayarin ng matapat. Kung tutusin, mas mahalaga ang buhay kaysa pera. Nang makitang tumakas ang 3 tao pagkatapos magbayad ng bill, paulit-ulit nang inisya ni Jingzi, batay dito, gusto mo pa bang guluhin ang The Newspaper? Huwag maliitin ang iyong kakayahan. Lumalabas na matagal nang nakilala ni Jingzi na ang 3 iskolar na ito ay ang parehong 3 tao na nakipag-usap kay Feng Mubay noong nakaraang gabi kung paano matisod ang The Newspaper. Siyempre, naniniwala ako na pagkatapos ng araw na ito, hindi na sila mangangahas na magkaroon ng ganoong ideya muli. Pagkaalis nila, sinabi ni Jingzi sa tindera Lin, mayroon bang lugar sa lungsod kung saan maaari akong gumawa ng mga plate na may mga character? Pagkaraang marinig ito, sinabi ng tindera na si Lin na may hiya sa mukha, President Jing, medyo marami ang gumagawa ng mga plate, ngunit wala pa akong narinig na asong gumagawa ng mga plate. Pagkatapos magsalita, nataranta rin siya, bakit sa murang edad ay napakalakas ng panlasa ni President Jing. At napaka-vulgar niyang magsalita. Sabi mo gusto mo lang humanap ng babae para masaya, pero gusto mo din maghanap ng taong marunong gumawa ng mga plate, at tinatawag mo rin silang, bitch. Kahit na ang isang tulad mo na hindi pa nakabasa ng libro ay hindi magiging bastos. Natigilan si Jingzi pagkatapos marinig ito, pagkatapos ay sinampal sa mukha ang shopkeeper Lin at nagmura, ikaw ay isang asong babae, hindi ka bata, bakit ang iyong mga iniisip ay napakarumi? Ang pinag-uusapan ng manggagawa at pamamahala ay tungkol sa mga naka-frame na karakter, hindi mga asong babae. Paunawas sa Kabanata 1169. Napagtanto lamang ng tindera na si Lin matapos sipin na ang frame na sinasabi ni Jingzi ay hindi ang bitch.
Oo, may mga taong gumagawa ng mga plate gamit ang mga salitang naka-frame. Mabilis na sabi ng tindera na si Lin pagkatapos mag-react. Kasabay nito, nagsimula na rin siyang magreklamo tungkol kay Jingzi sa kanyang puso. Aling lugar na gumagawa ng mga flake ang hindi alam kung paano i-frame ang mga ito? Kailangan mo pa bang itanong? Siyempre, naglakas loob lang siyang mag-isip tungkol dito, tutal, ayaw niyang masipa ulit ng 2 beses. Pagkatapos makatanggap ng positibong tugon, hiniling ni Jingzi sa shopkeeper Lin na maghanda ng papel at tinta, at pagkatapos ay sumulat ng 3 magkakasunod na salita, katulad ng Wenxiangju, The Newspaper Office at Zhangja Winery, at sinabi sa shopkeeper Lin na pagkatapos gawin ang flake, ang Wenxiangju ay nakabitin sa unang palapag, The Jihong Newspaper Office at ang Zhangjihong Winery ay nasa pangalawang palapag. Ang pagsasabit ng flake ng maaga ay mamarkahan ang pagbabago ng pagmamayari ng Feng Family Restaurant at magbibigay daan sa mga tao ng Jiangling na maging handa sa pag-iisip. Tungkol sa paglalaan sa hinaharap ng mga palapag, handa pa ring maghintay si Jingzi hanggang sa dumating si Zhang Xiaoyu upang talakayin ito. Nang matapos ni Jingzi ang kanyang mga tagubilin, hindi nakalimutan ng tindera na si Lin na magtanong ng maingat, President Jing, ngayon mo lang sinabi na ang account ni Mr. Feng. Sa katunayan, tinawag ng tinderang Lin noon si Feng Mubay na, Young Master, ngunit sa harap ni Jingzi, siya ay medyo, hindi ako ng ahas, kaya pinalitan ko ang aking pangalan. Hindi na kailangan. Ikan-away ni Jingzi ang kanyang kamay at sinabi. Pagkatapos pakinggan ito, naisip ng shopkeeper Lin na bibigyan ni Jingzi ng mukha ang pamilya Feng. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sumunod niyang sinabi, ang kanyang ama at ang kanyang ina ay naaresto, at ang ari-arian ng kanilang pamilyang Feng ay malapit ng kumpiskahin. Saan siya pupunta? May pera ka pa ba? Kung gusto mo siyang bayaran, maaari mo lamang siyang arestuhin, ngunit ang pag-aresto sa kanya at pagpapakain sa kanya ng libre ay magiging isang kalamangan, kaya hindi na kailangang humingi nito. Tulala na naman ang tindera na si Lin. Feng, Mr. Feng at ang kanyang asawa ay inaresto. Natigilan ang tindera na si Lin nang makatanggap siya ng positibong sagot. Sa katunayan, ang proseso ng pamumuno sa mga tropa upang mahuli sina Officer Feng at Mrs. Feng kahapon ay katulad ng proseso ng paghuli kay Prefect Shu. Si Jingzi ay hindi gaanong nagpakilig, kaya normal lang na hindi alam ng tindera na si Lin. Tungkol naman sa ari-arian ng pamilya Feng, nakipag-usap si Jingzi kay Zhou Hangtao at kinumpiska ang lahat para sa operasyon ng The Newspaper. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya nagpapadala ng kahit sino roon ay pinaplano ni Jingzi na maghintay muna ng anunsyo. Kapag nabalitaan ng mga taga-Jiangling ang tungkol sa mga krimen ng pamilya Feng, natural na mawawalan sila ng simpatiya sa pamilyang Feng, kaya nagpadala siya ng mga tropa upang sakupin ang pamilya Feng sa oras na iyon. Hindi lang nila sila titigilan, papalakpakan din sila. Para naman kay Feng Mubay, kung walang proteksyon ng pamilya Feng at walang pag-aari na sayangin, ang pabayaan siyang mag-isa sa labas ay mas masahol pa kaysa makulong sa selda ng bilangguan. President Jing, i-frame ko na ang flake. Sa sandaling ito, nagbabago ang puso ng tindera na si Lin. Kung bakit at paano inaresto ang pamilya Feng at Prefect Shu, hindi niya alam, ngunit ang malinaw lang niyang alam ay, magbabago na si Jiangling, at sa araw na ito, dapat makinig si Jingzi sa kanya. Ngayong ginagamit pa ni Jingzi ang kanyang sarili, dapat siyang gumawa ng mabuti. Kaya pagkatapos sabihin ito ng tindera na si Lin, tumakbo siya palabas na may hawak na 3 salita. Sa pagtingin sa kanyang likuran, naisip ni Jingzi sa kanyang sarili na masyado kang maagang masaya. Walang available para sa iyo ngayon. Sa sandaling naghihintay si Zhang Xiaoyu, pagdating nila, agad siyang sinipa ni Jingzi. Paano magtitiwala si Jingzi sa pinagkakatiwalaan na ginamit ni Mrs. Feng noon? Paglabas ko sa Feng's restaurant, lampas na sa kalahating oras, at unti-unting dumami ang mga naglalakad sa kalye. Umalis ka sa daan, umalis ka sa daan. Sa oras na ito, isang pulis ang nakadagan, at ang mga tao ay mabilis na umalis sa daan dahil nakita nila ang abiso sa kamay ng pulis. May malaking nangyari na naman ba? Iniisip ng mga karaniwang tao na ang orihinal na tanggapan ng gobyerno ay maaaring hindi mag-post ng isang abiso sa loob ng isang buwan. Magandang lalaki, isang abiso tungkol sa kaunos-lunos na pagkamatay ng isang kalbo ay naipost kahapon lamang, at ngayon ay may isa pa. Hindi nila alam kung anong nangyari this time. Nang matapos ang mga pulis sa pag-post ng notice at umalis, pinalibutan sila ng mga tao. Aray! May sumigaw matapos makita ang notice, puno ng gulat ang kanilang mga salita. Parami ng parami ang mga tao, at ang mga nasa harapan lang ang nakakakita ng notice. Pagkabasa nito ay natigilan silang lahat na pumukaw sa curiosity ng mga nasa likod. Yung mga nasa unahan, bilasan mo nayan, ano pa ba ang silbi ng kumain mag-isa? Hindi makasiksik ang mga tao sa likod kaya napasigaw na lang sila. Naaresto si Prefect Shu. Naaresto rin sina Feng Da Yuanwei at Mrs. Feng. Nagbago ang may-ari ng restaurant ni Feng. Ngayon ito ay pag-aari ng The Newspaper Company. Ilang salita lang ang nakakuha ng atensyon mula sa likuran. Tulad ng mga nauna, paulit-ulit na naghiyawan ng mga tao. Bakit inaresto si Gobernador Shu? Ano na naman ang ginawa ni Mr. Feng at Mrs. Feng?
Paano naging pahayagan ng Daan ang restaurant ng pamilya ng Feng? Hindi kaya binili ito ni President Jing, ngunit tumanggi ang pamilya Feng, kaya nahuli nila siya. Tanong ng mga tao sa likod. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. Si Prefect Shu ay inaresto dahil sa pandaraya at katiwalian, at lumahok din siya sa pagsunog ng pamilya Zhou. Oh, sinusunog ang pamilyang Zhou. Ang pamilya ba ng Zhou ang nauna sa Fengjia Restaurant? Ayon sa iyo, si Shu the Prefect ay kasangkot, at may ibang tao sa likod nito. Hindi ba? Hindi siya huhulihin. Kaya, binasa ng taong ito ang lahat ng mga paunawa. Pagkatapos niyang basahin, sa wakas ay naunawaan ng lahat na ang pamilyang Zhou iyon. Siya ay dinaya hanggang mamatay ni na Prefect Shu, Feng Dayuanwei at Mrs. Feng. Si Zhou Hangtao, ang bunsong anak ng pamilya Zhou, ay nakaligtas at nagsabi ng totoo. Matapos pakinggan ng lahat ang nilalaman ng abiso, labis silang naging emosyonal. Sinaway ng ilan si Prefect Shu, na sinasabing nakipagsabuatan siya sa mga monghe ng Taohua Temple upang dayain sila ng kanilang pera. Ang ilan ay pinagalitan sina Mr. Feng at Mrs. Feng sa pagsunog sa pamilya Zhou dahil sila ay mayaman, at ang ilan ay pinagalitan si Shu. Ang sabuatan sa pagitan ng prefect at ng mga opisyal at mga ngalakal ng pamilya Feng ay lahat ng uri ng mga bagay, at ang prefect na si Shu at ang pamilyang Feng ay ganap na nagkaproblema. Bukod sa mga nagmura, marami rin ang pumupuri sa iba. Natural, pinupuri nila si Jingzi. Pagkatapos ng lahat, si Jingzi ang nakatuklas ng lahat ng malalaking kaso na ito. Bilang karagdagan sa papuri sa kanyang kaalaman sa lahat, ang lahat ay puno ng sigasig para sa Daan Newspaper Branch na gaganapin sa Gangnong. Asahan. Madali din itong intindihin. Bagamat labis na ipinagmamalaki ng mga iskolar sa Jiangling, ang pagganap ni Jingzi sa Peach Blossom Poetry Festival ay nakakumbinsi sa maraming tao, at ang prefect na si Shu na sumalungat sa pahayagan ng Daan ay naaresto. Ang pamilyang Feng kung saan nakatira si Feng Mubay ay parang aso sa tubig. Lahat ay nananawagan ng pambubugbog, kaya paunti-unti na ang mga boses na sumasalungat sa The Newspaper. Naglakad-lakad si Jingzi sa mga lansangan at nakinig sa mga opinyon ng publiko. Kontento pa rin siya sa resulta. Nang pumunta siya sa Kunlun County upang buksan ang The Newspaper Agency, umalis siya kasama si Pei Yangtze kinabukasan pagdating sa Kunlun County. Ang lahat ng gawain ay ginawa ni Zhang Xiaoyo, Chen Jianan at iba pa. Bagamat wala silang reklamo, masama pa rin ang pakiramdam ni Jingzi. Ngayon, pinili niya ang address ng The Newspaper sa Jiangling ng maaga, at inisip ang nilalaman. Pinakilos pa niya ang sigasig ng mga tao. Ito ang gusto niyang makita, at mas balanse ang pakiramdam niya. Kabanata 1171 bisita mula sa korte. Ngayong alam na ng mga tao sa Jiangling ang katotohanan na ang pamilya Feng ay nakagawa ng mga krimen, nagpa siya si Jingzi na hayaan ang mga pulis na salakayin ang tahanan ng pamilya Feng pagkatapos niyang pumunta sa Yaman. Sa nakalipas na 10 taon o higit pa, lahat ng perang ginastos ng pamilya Feng ay kinita mula sa Feng Family Restaurant. Ito ay kabilang sa pamilya Zhou, at walang masama kung bawiin ito. Si Jingzi ay orihinal na gustong sundan ang mga tiktik, sa oras na makita kung paano mag-high hysterical si Feng Mubay kapag nalaman niyang ni-raid ang pamilya ni Feng, ngunit bago siya makaalis, isang detective ang bumangga. President Jing, grabe. Nagsimula na naman ang laban. Tumakbo ang pulis na humihingal. Ano ang nagsimula ng away? Sino ang nagsimula ng away? Tanong ni Jingzi na medyo nalilito. Sina Mr. Feng, Prefect Shu at Master Kung Jing. Itinuro ng pulis ang direksyon ng selda, President Jing, silang tatlo ay binugbog kagabi, ngunit si Master Kung Jing ay nawala ng malay mamaya. Natapos na ito. Dahil dito, nagsimula muli ang labanan pagkatapos pumasok si Officer Feng. Kung magpapatuloy ang labanan, ang mga tao ay mamamatay. Si Presidente Jing ay dapat magpalit ng kanilang mga selda. Mungkahi ng pulis. Huwag magmadali, tingnan muna natin. Naging interesado si Jingzi at inutusan ang mga pulis na dumiretso sa bahay ni Feng para halugugin ang bahay, habang siya ay pumunta sa selda. Ang selda ngayon ay mas masigla kaysa dati. Pagkatapos ng lahat, sina Prefect Shu at Feng Dayuan ay pareho ang pinakaprestihiyosong figure sa Jiangling, lalo na si Prefect Shu. Nahuli niya ang lahat ng mga bilanggo. Ngayong naaresto na siya, tuwang-tuwa ako. Kaya simula nang arestuhin si Taisho Shu kahapon, lahat ng mga bilanggo ay nagpahayag ng mainit na pagbati sa kanya, sa kanyang pamilya at mga ninuno. Sa kabutihang palad, ang lahat ay wala sa iisang selda, kung hindi ay hindi na lang nila babatiin si Taisho Shu gamit ang kanilang mga bibig. Nang maglaon, nakulong si Master Kung Jing sa lugar ni Prefecture Shu, at pagkatapos ay sumiklab ang away. Siyempre, hindi kalaban ni Master Kung Jing si Prefect Shu sa kanyang edad. Muntik na siyang mabitin at bugbugin, at nawala ng malay sa lugar. Sa oras na ito, ipinadala si Officer Feng. Siya ay nasa parehong selda ni Prefect Shu. Magkaaway sila at sobrang inggit kapag nagkita sila. Makatuwirang dahilan na si Feng Dayuanwei ay kapareho ng edad at hindi kapantay ni Shu Taisho, ngunit si Shu Taisho ay gumugol ng labis na enerhiya kay Master Kung Jing, ngunit si Feng Dayuanwei ay nagsimulang makipaglaban sa sandaling pumasok siya sa pinto, nahuli si Shu Taisho na hindi na nakabantay at direktang binugbog. Nawalan siya ng malay.
Kaninang umaga, nang magkasabay na nagising ang tatlong tao, nag-away na naman sila. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, si Prefect Shu ay puno ng lakas at may pinakamalakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nagsama sina Feng Dayuanwei at Master Kung Jing, dalawa laban sa isa, at mababa rin ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi dapat maliitin. Kaya't sa gitna ng hiyawan at hiyawan ng mga preso, nag-away silang tatlo ng magulo, may mantsa sa mukha. Sabi nga, ang boxing ay takot sa mga kabataan. Kahit na dalawa laban sa isa sina Feng Dayuanwei at Master Kung Jing, hindi pa rin nila kayang talunin si Shu Taisho na nagpahinga ng magdamag. Na-knockout ni Shu Taisho si Master Kung Jing sa pamamagitan ng random na mga suntok, at pagkatapos ay sinamantala si Feng Dayuanwei hindi siya nag-iingat at direktang naku siya. Bang, bang. Pumalakpak si Jingzi sa labas at sinabing, Shu Wenchang, gaano karaming pera ang ibinigay sa iyo ni Ma'am Kung Jing sa mga nakaraang taon? Hindi ka lang hindi nagpapasalamat sa kanya, kundi tinalo mo rin siya. Astig talaga. Napabuga ng hangin si Shu Taisho at hindi sumagot, ngunit isinumpa niya si Master Kung Jing sa kanyang puso, mas mabuti kung hindi ko siya papatayin. Kung hindi dahil sa bibig nitong kalbong asno, nakulong na ba ako? Nagpatuloy si Jingzi, at Mr. Feng, ilang taon ka nang nakikipaglaro sa kanyang asawa. Pinalaki nila ang iyong mga anak ng napakaraming taon ng walang pagsisisi, ngunit sa halip ay binugbog mo sila. Sa pagkakataong ito, hindi nananahimik si Prefect Shu, ngunit bamulong, nauna niya akong sinaktan. Matapos marinig ito, humagalpak ng tawa si Jingzi, iniisip sa sarili, hindi kanya sasampalin, maaari kang kumuha ng 5 daen mo sila ng 1,000 tail ng pilak, sino ang tatalunan mo kung hindi? Sa oras na ito, bamulong ang pulis sa tabi ni Jingzi, President Jing, gusto mo bang palitan ang kanilang mga selda? Umiling si Jingzi at sinabing, hindi, tense ang mga sel, paano sila mababago sa pagsasabi lang? Tiningnan ng pulis ang ilang bakanteng selda sa tabi nila, at medyo natarante siya, President Jing, nag-aalala lang ako na kung hindi sila magkakahiwalay, maya-maya ay may mamamatay. Prefect Shu ang mga mukha ay namamaga at nawala ng malay. May isip ng isang tao kung gaano karaming mga pinsala ang natamo ni Feng Yuanwei at Master Kung Jing sa kanilang mga katawan. Bukod dito, ang dalawang ito ay napakatanda na, alam ng Diyos kung sila ay bugbugin hanggang mamatay. Si Jingzi, gayunpaman, ay hindi nag-alala. Umiling siya at nakangiting sinabi, araw-araw akong nakakulong sa selda, at ang pakikipaglaban ay parang ehersisyo lang. Bukod pa rito, may mga taong nakagawa ng malaking krimen, at madali silang bugbugin hanggang mamatay. Gawin natin ito. Ngunit kung gayon sino ang mabubugbog hanggang mamatay? Kapag napatay siya, kakasuhan siya ng intentional homicide. Pagkatapos ay sabay nating papatayin siya at papaalisin natin silang magkakasama. Oo, Presidente Jing. Nangako ang pulis na hindi babanggitan ang pagpapalit ng mga selda. Hindi na siya kalmado. Sinabi ito ni Jingzi, paano siya mangangahas na kumilos muli. Pero nag-alala na naman siya. Hindi siya makakilos, ngunit alam ni Mr. Feng kung paano ito gagawin, kaya nag-aalala siya. Siya, naglibot. Muli sa paligid ng yaman, at pagkatapos ay tumakbo ang shopkeeper Lin. President Jing, nagawa ko na ang plate. Napakabilis ba? Medyo nagulat pa si Jingzi, dahil wala pang 1 oras ang lumipas mula nang matapos siyang magsulat at ibigay ito kay tindahan Lin. Matapos marinig ito, sinabi ng tindera na si Lin na may pagmamalaki sa kanyang mukha, paano mo pabayaan ang iniutos ni Pangulong Jing? Siyempre kailangan mong bigyang pansin. Napaka-flattering ng tindera na si Lin. Sa katunayan, ito ay naiintindihan. Hindi siya tinatrato ng mabuti sa pamilya Lin. Sa kabutihang palad, hinayaan siya ni Mrs. Feng na mamahala sa Feng Family Restaurant. Ngayong naaresto na si Mrs. Feng, kailangan niyang kumapit sa kabilang hita. Si Jingzi naman ay napakakapal ng hita. Pagkatapos ay tinanong ng tindera na si Lin kung gusto niyang isabit kaagad ang plaka. Naisip ito ni Jingzi, ngunit tumanggi, at nagpa siya na maghintay hanggang si Zhang Xiaoyu at ang iba pa ay dumating upang isabit ito, at magdaos ng seremonya ng pagputol ng laso ng sabay. Zir! Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Qingqiu sa labas ng yaman. Agad na lumingon si Jingzi, pagkatapos ay iniunat ang kanyang ulo at tumingin sa likuran niya, ngunit hindi nakita sina Pei Yangxi at Lin Warner. Agad siyang natuwa, mukhang may malasakit pa rin sa kanya ang pangatlong kapatid na babae. Tiyak na tiniis niya ang kakulangan sa ginhawa, kaya hindi siya makapaghintay na makita siya. Hiniling ni Jingzi sa mga detective na umatras, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Qingqiu at pumasok sa loob, third sister, pumasok tayo at mag-usap. Ang huling 3 salita ay sadyang binigyang diin. Si Qingqiu ay hindi isang 3 taong gulang na bata, kaya natural na alam niya ang kanyang ginagawa. May iniisip siya, pero imbes na hilahin siya, hinampas niya ang kamay nito. Nang makita ni Qingqiu ang nalilitong tingin ni Jingzi, sinabi ni Qingqiu, Zir, narito ang isang tao sa court. Nasa pamilya Lin sila ngayon. Mukhang nagmamadali sila. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo. Bumalik ka at tingnan mo. Saglit na natigilan si Jingzi at nawala ng isip na pumasok sa bahay kasama si Qingqiu para maging masaya.
Kinuha niya ang kamay ni Chinkyo at nagmadaling pumunta sa bahay ni Lin. End of this chapter. For more updates, click on the notification.